Yung bahagi ho ng ating karanasan, no? Maalisan ay tayo ay minamaliit, no? Maliit na nga, minamaliit pa, no? So, bahagi ho. At kung minsan, sabi nga ho sa Ebanghelyo, no? Ay ng sariling kasambahay, yung mismo malalapit sa atin, no? Naranasan na siguro nga na hindi kayo paniwalaan, no? Bahagi ho. Sa Jesus, nakaranas din, ano? Hindi siya pinaniwalaan, ano? Ng kanyang mga kababayan. So, kapag sinabi natin kababayan, umuwi siya sa kanyang sariling bayan kasi saan lumaki si Jesus? Sa hindi, no? Jerusalem ay pinakasentro. Siya ay Nazareth. Ano? Nazareth. So, bahagi ho ang pagkakataon, ano? Ayun ang kanyang pinaglakihan sa Nazareth ng Galilea, ano? Province of Galilee, ano? So, yung Jerusalem, yun yung sentro, no, ng Israel, ano? Bahagi ho, no? Nakikita ho natin kailan ngayon, hindi na yun yung capital ng Jerusalem, ng Israel, no? Ang capital ngayon ng Israel ay Tel Aviv. So bahagi ho, no, na si Jesus ay umuwi sa kanila kasi saan siya kalimitan nagtigil yung last 3 years niya, no? Sa ang ginamit niyang pinaka-sentro ay yung tinatawag nating Capernaum, no? So, kasi yun ang mas accessible ng panahon na yun. So, umuwi siya at ang kanyang naon ay yung kanyang mga kababayan. Ano? Sabi nga, ano, at ang una sa kanya, ano, ay kanino nanggaling, saan nanggaling ang karunungan nito. No? Kung minsan may mga tao hindi makapaniwala, ano, na tayo ay umuunlad, no? Na tayo ay nagiging produktibo, na lalo na tayo ay umaangat sa buhay, o kahit nasabihin natin na bumait, no? Kasi kilala tayo na kung minsan ay, no, ay supil, no? Kung minsan hindi makapaniwala yung iba na mabait na pala yung taong ito. Naranasan din ni Jesus yan, ano? Nung umuwi siya sa Nazareth, ano? Bahagi yun. Pero yung kalimitang tinatanong dito, ano? Kasi ibahagi lang natin. Sabi ng iba ay, may kapatid pala sa Jesus. Kasi kung minsan ay pinupuna ito sa mahal na Birhen Maria. Ano? Ay sinabing kapatid niya sina Santiago at Juan. Ano? Sa salitang Aramaiko kasi, ano? Ay yung ginagamit sa kamag-anak, kadugo, ay the same term. Ano? Wala ho silang katulad natin ng isang salita na magpapahayag. Yung kanilang ginagamit na salita ay maaaring magkakahulugan ng alin, kamag-anak, no? Pinsan, pamangkin, no? Kapatid. Ay, yun din ang ibig sabihin nun, no? Pero yun yung ibig sabihin, no? Hindi yun talaga kapatid, no? Yung term na ginamit sa original na teksto ng banal na kasulatan. No? Yun yung nawa ay makita ko natin kasi kung minsan yun yung pinupuna. Hindi, si Jesus hindi kapatid. No? Wala po. No? Kasi para hindi nila makikita yung tinatawag natin yung virgin birth of Mama Mary. No? But anyway, yun ay bahagi lamang para maintindihan natin, ano, yung teksto ng Ebanghelyo. Ano. Sabihin, hindi ba yan, ano, yan yung mga kamag-anak, ano, at nakita ko minsan, ano, tayo ginusgahan gawa noong ating mga kamag-anak. Pero anong sabi nga ni Jesus, ano, ay hindi siya gumawa ng maraming himala. Bakit hindi siya gumawa ng maraming himala? Ano? Kasi, ano,
gumagawa ng himala ay para maipahayag yung mabuting balita ng pagliligtas. No? Kaya makita natin, kapag yung tao bias, kahit anong gawin yung mabuti, wala na, bias na eh. Kaya, sabi nga natin, ano yung pakipag-ugnayan mo dun sa mga taong bias? Wala man ang magagawa roon. Sabi nga, himala na lamang kung yun ay magbabago. Kaya yun ang ginawa ni Jesus, na hindi na siya gumawa ng marami himala sapagkat hindi rin nila paniniwalaan yung kanyang mensahe sapagkat sarado na yung kanilang utak tungkol kay Jesus. Kaya ginawa yung makita ko natin, napakahalaga, saan nang galing ang karunungan ng taong ito. Ang isang mahalaga kong makita natin ay yung elemento ng kababaan ng loob. Kapag ang tao ay ang tingin niya sa kanyang sarili ay alam niya na lahat, mahirap matuto yun. Mahirap makaunawa na yun. Kaya napakahalaga yung elemento ng kababaan ng loob. Na alin, yung palagi uhaw ka ng matuto tungkol sa mga bagay ng daigdig na ito, lalong-lalo na tungkol sa mga bagay na ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag na natin kung minsan dito ay yung common term judgmental. So, iwasan natin ang pagiging judgmental. Ano yung dapat? Magkaroon tayo ng bukas na kaisipan. Room for improvement. Ginawa yung makita natin. Huwag natin tutukan ang bawat pagkilos ng tao. Nawa makita natin na mayroong pang pwedeng pagbabago. At nakita rin natin ito, sa panyayan ay pinahayag ko sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias na ipinamanik ng Jesus, pinamanik ni Yahweh, sa pamagitan ni Propeta Jeremias. So, bahagi ito yung panahon na kung saan yung panahon na ito ay pagkatapos na na kung tawagin natin ay ni Haring Solomon. Kasi yung pagkatapos ni Haring Solomon, nahati yung Israel. Yung tinatawag nating Northern Kingdom at saka yung Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, yung tawagin ngayon ay the Kingdom of Judah. Yung Southern Kingdom, sa ibaba ay kung tawagin natin ay the Kingdom of Israel. Kaya kapag sinabi Israel, anong sinasabi ng Israel? Kaya kung siya nag-aaway bakit? Ay, ang Israel na sinasabi ay yung biblical. Ano yung biblical? Before Solomon. Ay, kapag sinabi, buong biblical yan. Na kung tawagin ngayon ni Allen, yung Israel and Palestine. So, kaya iba ngayon yung tinatawag nating existing na Israel, iba yung biblical na Israel, at iba pa rin yung before, after Solomon, King Solomon, at before King Solomon. Kasi nung panahon niya, nag-iisa yan So yung ngayong sinatawag natin ngayong yung sa Biblia na kung tawagin ay Kingdom of Israel, yan yung tinatawag ngayong Palestine. Yan ngayon yung nag-a-apply for State of Palestine. Bakit ayaw ng Israel na maging State of Palestine yan? Kasi yung Southern Kingdom, kung tawagin o ni Allen, yung Kingdom of Israel. So, ano lang mo yun? Kulantilya lang yun, kung tawagin natin. Pero yun, nagpahayag si
Jeremias po ay propeta ng Northern Kingdom, no? Kasi yun ay yung natitira, kasi yung Southern Kingdom sinakop na ng Assyrians, no? Na kung tawagin natin ngayon ay Syria, ano? So kaya pinamamalig natin, magbagong loob kayo, maging bukas kayo sa paanyayan ni pinahayag ng buong may kapal, no? Kaya lang, sabi nga natin, ay yung ibang mga itinuturing dito sa Ebanghelyo na ipinamanig, mga saserdote, mga iskriba, mga pariseyo, ay sarado ang isip, kaya hindi siya tinanggap, at pinahuli siya. So kaya po, pagkakataon na kung saan ay makita ko natin, na napakahalaga yung kababaan ng kalooban, kasi yun ay, sabi na natin, yung simula ng karunungan, yung maging, kasi ibig sabihin ng humility, nakaapak ka sa lupa. Ibig sabihin ng humility, galing sa salitang Grego, humus, earth. Ibig sabihin, ikaw ay nakaapak sa lupa. Hindi ka nakaangat sa hangin. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. At paalalahanan natin yung ating sarili. At yung pinagdiriwang natin ngayon, si St. Ignatius of Loyola, isa sa kanyang spirituality, ay yung kung tawagin natin ni yung tinatawag natin na consciousness examen. Iba ito sa examination of conscience. Ang examination of conscience kasi ay yung 10 utos ng Diyos. Anong nilabag mo niyan sa 10 utos ng Diyos? Tinatawag natin ay examination of conscience. Yung kanya ay consciousness examen. Ano yung consciousness natin? Nagiging conscious pa tayo sa sarili natin, sa ibang tao. O kung tawagin natin, nagiging bato tayo. Hindi tayo naging conscious. Kaya napakahalaga yung elemento ng panahon ng katahimikan. Panahon ng katahimikan. At sana po yung panahon natin ng katahimikan, hindi lamang yung an absence of silence, an absence of noise. Hindi lamang sapagat walang ingay. Ngunit sana yun yung pagsusuri ng ating sarili. Pagsusuri ng ating sarili na ano bang ginawa ko ngayong araw na ito? Siguro pagkatapos ng gabi bago kayo matulog, magkaroon naman ng panahon, kahit konting panahon, ano bang ano bang nagawa ko ngayong araw na ito? Aware ba ako sa ginagawa ko? Mahalaga ko yun Sabi nga ko ang isang mabuting pamumuhay ay isang pamumuhay na well-examined life. Yung buhay na nakita natin, na pagnilay-nilayan natin, na himay-himay natin. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Kasi nandun yung panahon for improvement. Saan ka ba magaling? At doon mo ipapakita kung saan ka higit nagagaling. Saan ka ba mahina? Doon mo rin titignan kung saan ka dapat na lumakas at maging maayos. So bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Kaya lang, yung problema natin, kung minsan, katulad doon ng mga nakausap na Jesus, tinundukan na nila si Jesus. Wala na kung alam yun Kaya taga-rito lang yan. Saan ang galing ang kanyang karunungan? Hindi nila nakikita yung yung paanyayan ay pinapamanik ng buong may kapal. Lalo-lalo ako ngayong panahon na ito. Kasi noong unang panahon, ang tinitingnan lang natin noon ay yung diploma. Kaya lang, the advent of internet and AI, maraming pamamaraan na makita pa lang kayo ng karunungan. At bahagi rin pero isa yung pamamaraan yun na makita rin natin pagkataon tayo ng pagninilay sa harapan ng Diyos.
sa harapan natin. Pero tanong din natin sa harapan ng Diyos. No? Hilingin din natin ang tulong ng pumikapal. Panginoon, ano baga yung gusto mong ipagawa ngayon sa akin? Ano? At nawa, makita natin yung tunay na paglago ng ating buhay na higit na maging makaulugan. At sabi nga ay mabunga. Kasi gusto ng Diyos natin magkaroon tayo ng masaganang bunga. Pero kinakailangan natin i-examine natin yung ating sarili, lalong-lalo na sa harapan ng ating Diyos.